Ilang araw matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Aquino, isinusulong ng isang transport group ang ayuda sa national o sa Social Security. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Emil Carrillo. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, madalas po ay pinag-uusapan ng ordinaryong Pinoy, ang ordinaryong mamamayan. Ito po yung mga sinasabi nilang minimum wage earners. Ito rin po yung mga hinaharap ni Pangulong Aquino na kanyang tinaguriang mga boss. Ito po ang mga ordinaryong Pilipino. At ngayon, mula rin sa hanay po ng mga ordinaryong mamamayan, partikular po sa transport sector, ay may tulong na binalangkas po itong isang transport sector. At alamin po natin ito direkta mula kay Lando Marquez, isang transport leader. Magandang umaga po at welcome sa Balitaan, Lando Marquez. Maraming salamat. Magandang umaga, Emil, at magandang umaga sa lahat ng ating tagapanood at magandang umaga po sa inyo lahat. Opo. Sir, madalas po sa mga speech ni Pangulong Aquino, ang binabanggit niya, kayo ang boss ko at kayo po ay isa sa mga sektor na ito, lalo na yung mga nasa transport sector. Ano po yung nakikita niyong pwede niyong maitulong sa grupong ito na inyong binalangkas? Unang-una, Emil, kung titingnan natin itong ating mga tinatawag na urban poor, itong mga squatter area, yan po ay sinuri na natin mabuti na yung populasyon dito ay mahihirap kung tawagin dahil nga nasa squatter. So, 30 to 50% ang mga nakatira dito ay tinatawag natin na mga chuper, mga driver, tricycle driver, jeepney driver, pedicab driver. So, lahat na ng driver, nandoon yung populasyon na ito yung mga ating mga kababayan na tawagin isang kayod, isang tuka na marami namang bisyo. So, kung naninigarilyo siya, halaga ng 4 na piso ang isang stick. So dito ngayon sa siguro na ating pinag-uusapan, ito yung Special Group Insurance Program para sa kinabukasan at paano natin itaas ang kalidad ang buhay ng ating mga marilitang kababayan. Pag pinag-uusapan po kasi, Lando, yung insurance, ang mga kababayan natin ay kinakabahan. Napakamahal. Pero ito po ba ay napakamura para sa mga ordinaryong mamamayan na yung tinaguriang mga boss ni Pangulong Aquino? Napakagandang katanungan dyan, Emil. Unang-una, i-compare lang natin doon sa pagsakay sa aeroplano na naka-insured tayo ng halaga ng 200,000 at magkano ba ang premium na binabayaran mo tuwing lilipad ka sa aeroplano. So, yan ay nagbabayad ka ng, kung hindi ako nagkakamali, ay 124 pesos bawat lipad mo at kasama ka doon sa tinatawag na national scope ng ating bansang Pilipinas. So 124 pesos dito po sa isang driver na mahirap o pa mga vendors, mga security guard o mga barangay workers, household, ay pwede nang sumali dito. Pati call center workers, supermarket workers, nandito, skilled workers. Lahat po ng ating mga kababayan na sinasabi natin na nakatira sa mahihirap na isang kayod, isang tuka, ay naka-insured na sila ng worth 195,000 sa halaga lang ng isang 24 oras na 1 peso and 60 centavos. 1 peso and 60 centavos per day. Per day. Napakababa po niyan. Ano po ang maitutulong ng ganitong insurance sa ating mga kababayan? Lalo na itong mga ordinary workers, lalo itong skilled workers, mga ano po ito, mga mason, pintor, karpintero, electrician, mekaniko, yung mga nagwawali sa kalsada. Tama po. Ito yung paulit-ulit na inaalagaan ni Pangulong Aquino ng mga ordinaryong mamamayan, mga boss ni Pinoy. Ganito, Emil, tama po yung sinabi natin, sinabi ng Pangulo na gusto natin, hindi makakayanan talaga ng Pangulo na siya lang. Kaya kami dito sa hanay ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, humanap tayo kung paano natin matulungan nitong ating mga sektor na maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Na sa halagang 160 per day. 1 peso in 60 centavos per day na naka-insured na sila sa 195,000. Kasi ganito yun, Emil. Naka-insured ang isang mamamayan na magmembro dito ng 100,000 sa life insurance, natural death. So, accidental death, 50,000 plus po yun. Plus burial na 20,000. In case of accident na pagkamatay ng isang membro dito na vendors o mekaniko, ay naka-insured siya ngayon ng 170,000 pesos. Wow. Dahil ito kasi, Emil,
karamihan sa aming membro, pag may namatay, lalong-lalo na yung mga nakikilabasan lamang, ay hindi malaman kung saan kukuha ng pambili ng kabahong pag ito ay namatay. Pero, noong malakas siya, sigarilyo dito, inom dito, sugal dito, lahat ng bisyo na sa kanya. Kaya dito po, mga kababayan, Emil, sa pamamagitan ng ating kaalaman, at gusto natin po maitaas ang antas dahil napakarami na akong napalibing na membro namin, Emil. So, hindi bale na yung ako magpapalibing, wag lang tayong ilibing, di ba? Kaya tayo ay gumawa ng programa na isinadmit sa Insurance Commission, inilapit natin sa mga insurance company at nag-compute sila yung tinatawag na volume na special group insurance program. So, sila ang nag-compute kung magkano yung premium na pinakamababa. So, ito na ngayon yung lumabas na pwede silang magpamembro dito sa Plan A ay mayroon tayong 50 plus 50, 25 plus 20. So, 145,000 ang insurance. Yun naman po, ang isang taon ay 400 pesos. Piso at 5 centavos Per day. per day naman nababayaran mo rito. So, ibig sabihin, hindi lang nagkakaroon ng seguridad, ng insurance ang ating kababayan, natuturuan nyo pa silang mag-ingat sa kanilang kalusugan. Imbes na magyosi, siguro ipapatak na lang nila yon. Bawasan. Okay, tapos aalagaan ng katawan. At the same time, eto, may inaasahan sila na yung pamilya nila ay may iwanan. Tama ka dyan, Emil, dahil unang-una ay ginagawa natin tuwing Sabado at tayo ay nagpapasalamat sa LTO, kay Asik Tan at saka kay Engineer Joel Donato dahil binigyan tayo ng space na makapag-anyaya sa kasamahan natin sa hanin ng transportasyon. Hindi lang sa hanin ng transportasyon, lahat ng nakalagay dito sa ating flyers na pwedeng sumama ay pwedeng umattend ng seminar para makasali po sila dito, para matulungan natin ang ating pamilya, ang ating sarili na maitaas ang kalidad ng pamumuhay ng maralitang taga-Pilipinas. Ito po yung sinasabi ni Pangulong Aquino na inclusive growth na walang may iwanan. Na kayo ngayon, mula sa inyong sektor, mula sa inyong hanay, kumbaga hindi nyo na basta-basta inaasahan ng pamahalaan, kayo mismo proactive na gumagawa rito. Bakit po ito'y naisip nyo? Madalas yung mga transport sector, rally, reklamo, buti na lang kalando ito'y naisip nyo. Alam mo, Emil, napakaganda. Unang-una, nabigyan tayo ng pagkakataon na nakapaglakbay sa ibang bansa na ang bansang Hapon na tinitingala natin, doon po ay sa Singapore, sa Hong Kong, sa Thailand, sa Taiwan, sa Canada, sa Amerika. So lahat yung maunlad na bansa na binanggit natin, Emil, walang trabahador sa kanilang bansa na hindi naka-insured. Meaning, pag ito po ay naka-insured yung ating mga trabahador, yung mga nasa poverty line natin, hindi na po umaasa na huihingi kay congressman, kay mayor, kay konsihal, kay kapitan, kay governor, na manghingi ng pampalibing. So parang ang ekonomiya ng isang ordinaryong mamamayan na katulad ng isang tsuper ay mapapaangat sa pamamagitan nito. So, ibig sabihin, ito na naman yung sinasabi ni Pangulong Aquino na next miracle in Asia tayo. So sa transport sector, pwede pala nating ma-visualize yun? Kung Tama. gano'n? Alam mo, Emil, kung ito ay magawa natin ito, hindi natin ang buhay natin ay nakatali sa isang puno ng mangga. Kung ito po ay magagawa natin, yung ating mga anak, kung tayo man ay pumanaw na maaga, mayroon tayong maiiwanan na para sa kanilang pag-umpisang kinabukasan. Okay. Anyway, marami pa naman tayong pagkakataon siguro na pag-usapan ng iba pang detalye. Ngayon po, ang inyong mensahe sa ating mga kabalitaan. Ang mensahe natin ho, sa hanay po ng transportasyon bilang National President po, hindi lang sa hanay ng transportasyon. Ito pong programa po na ito ay hindi lang po nakalaan sa aming hanay, kundi lahat ng ating mga kababayan na maralita. Mayroon po tayong pagkakataon na sarili natin, kaya nating itaas ang ating kalidad ng pamumuhay. Tulungan natin ang ating Pangulong Pinoy, tulungan natin ang ating bansa. Ito po ang aking sasabihin, wala pong ibang babangon sa bansang Pilipinas kundi tayong mga Pilipino. Maraming salamat po si Lando Marquez, isang transport sector leader. Marami pa tayong hinandang balita at talakayan sa pagpapatuloy ng Balitaan. Maraming salamat, Emil Carrion.